What is up, guys? So for today, what is up, guys? Welcome back to my channel. So for today's episode ay usapang top box tayo. Share ko sa inyo yung personal experiences ko sa paggamit ng top box, kung kailangan nyo nga ba, pros and cons, magkano ang isang top box, and i-compare natin ng isang alloy top box sa isang hard plastic top box. Pero bago yan, please do subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe, bossing, for more contents like this, travel, accessories, tips, lalo na kung naka-Gixxer ka din. And then, please do like the video na din, and kung may comment ka, please do comment na din. Without further ado, let's go! So, before ko i-discuss yung mga pros and cons, bossing, tsaka i-compare natin yung alloy sa hard plastic na top box, bigyan ko kayo ng quick overview sa kung anong meron top box ako. Ito ay isang SEC Infantry 45 liters na alloy top box. I think nasa 5 to 6 kilos. Ang bigat nito, I bought this last year, November 2022. So, saktong 1 year, di ba? Subok-subok na. And, pakita ko sa inyo kung ano yung mga naging dahilan kung bakit ko binili yung top box na ito. And kung okay ba siya sa inyo. Okay, let's go. Unang-una is syempre yung design. Yan o, detailed infantry. Then may skull. All throughout nung top box ay may design siya. So, pulidong-pulido, very premium yung pagkakagawa sa kanya. By the way, dito sponsored SEC baka naman. And then, meron siyang reflectorized dito na sticker. At tapos, ang isa sa gusto ko pa dito, may mga hooks siya dito na pwede mong lagyan ng net na katulad ng pinakita ko sa intro video ko. Yan, kung nagka-camping kayo, marami kayong dala, pwede nyo lagay dyan. And then, solid na bakal para kung dadali nyo siya, may hawakan kayo. Punta naman tayo sa likod, kung may mga angkas kayo. Yan, meron na rin siyang ang tawag dyan, nakalimutan ko. Lalagay ko rin dyan yung tawag. Basta meron siyang sandalan. Yan. And then, ang isa sa selling point nito sa akin is yung lock system niya. So, sabi sa akin nung nagtitinda ay, pag nasira to, may pampalit na pyesa or may pampalit na gantong part ulit. And, makikita mo naman na hindi siya basta-bastang nabubukas. Matibay siya. Ito yung lock sa bracket. Ito yung lock ng pagbubukas mismo ng top box. Okay, so buksan natin. Ano nga ba meron sa loob? So yan, meron siyang design din dito. And then, sa loob, meron siyang pockets dito na pwede nyo lagyan, kunyari documents para mas madaling dukutin. And then, dito naman tayo sa part na to. Again, 45 liters to, guys. Ay meron siyang cover pa para in case madumihan, mabahuan kayo, mabasa, ganun. Pwede nyo tanggalin, pwede nyo laban, pwede nyo hugasan, di ba? And meron siyang parang lock pa dito na garterized. Hindi ko ata nabanggit. So, I bought this for 5,700. Pero syempre, kada model nila ay nagva-vary naman yung presyo. Ang dapat bibilin ko is SEC Emperor, which is 5,300 lang. Pero may mga konting pagkakaiba sila sa designs. Yun. Punta naman tayo sa pros and cons, bossing. Syempre sa unang pros ay syempre convenience. Dahil sa laki ba naman yan ay napakadami mong mailalagay, di ba? Yan. Tapos, pwede nyo maglagay dito. Yung sinasabi kong pwede kayo magnet. Pwede rin kayo magnet dito. Yan. So, sa laki niyan ay ang dami nyo malalagay. Lalo kung pang daily nyo siya, pang grocery, pang errands, ay sobrang dami nyo malalagay. Lalo na kung naglo-long rides kayo. Second is, nakakalaki siya ng motor. Yan, kung makikita nyo, mas nakakamacho, mas para bang mas bulky yung motor kapag may top box. So, pakita ko sa inyo yung picture na wala pa siyang top box. Mas mukha siya maliit, pero syempre, mas mukhang sporty. Mas mukhang sporty kapag walang top box. Pero kung gusto nyo mag-touring setup, ay mas bagay yan. Tapos lagay nyo ng windshield tsaka ng hand cover. For the cons naman ay syempre dahil kung tingnan nyo ay mataas siya, di ba? So, unang-una is dagdag the wind drag and syempre dagdag na weight. So, bibigat yung motor nyo dahil syempre 6 kilos na agad to, then ito pa, di ba? So, mas bagal hatak. And isa pa,
ay, syempre, sa cornering, mag-iiba yung balanse nyo dahil meron kayong added weight sa dulo, di ba? So, kung titingnan nyo, ay lagpas siya doon sa pinaka-katawan. So, may dagdag pa kayong weight sa dulong-dulo. So, imagine niyo lumiliko kayo. Meron pa kayo dun sa may dulong-dulong kinokontrol na weight. Ilan naman, ayun ang pros and cons. Okay, so punta naman tayo sa comparison ng isang alloy top box sa isang hard plastic na top box. Ano nga ba ang advantages ng alloy na top box? Ang unang advantage nito is tibay. So, kunyari mainitan siya, hindi siya basta-basta rurupok. And alam mong for years to come ay matagal mo siyang magagamit dahil matibay ang alloy. And makikita niyo naman sa quality ng pagkakagawa ng alloy top box, hindi lang naman ito, ay makapal siya and matigas talaga kahit ibalibag mo, literal. So, ayun, unang-una is tibay, long-term advantage ang alloy. And then, syempre, second is, for me, is aesthetics. So, para sa akin, yung forma, yung pagkakagawa ng isang alloy top box ay mas premium kumpara doon sa mga plastic top box. So, yan, kitang-kita naman. Most naman ng alloy top box ay ganyan ang itsura, kahit ibang brands. Isa pa ay, for me, mas maganda yung locking system ng mga alloy top box katulad nito. Yan, mas secured yung mga gamit nyo, lalo kung iiwan nyo sa isang parking space na hindi nyo naman talaga lugar. Yan. Though may mga hard plastic top boxes din na ganito itsura, and ganito na rin yung laksa. Pero mas common kasi yung mga hard plastic na ganito itsura. Yan, lagay na lang natin dyan. Yung mga mas murang hard plastic. So, yun yung pinag-uusapan natin na. Pero yung mga kamukha na nito, ganyan na rin yung locks. Yan, secured na rin. Kung pag-uusapan naman natin yung hard plastics, ang advantage nun is syempre, mas mura and mas magaan. So, kung ito ay nasa 5 to 6, siguro ang hard plastic na top boxes ay nasa 3 to 4, 4 to 5 lang na kilos ang bigat. So, mas magaan siya. And syempre, dahil mas magaan siya, mas iba yung quality or iba yung mga gamit na ginamit sa kanya, mas mura din siya. So, relatively, at minsan nga parang half the price, makakabili ka ng matinong hard plastic na nasa 1,500 lang. Ito ay nasa, usually mga gantong itsura, nasa 3,500 pataas, 4,000. So, ayan. Pili kayo kung ano mas bagay sa inyo. Pero aesthetics wise, mas doon ako sa alloy. So, ayun nga, ano naman yung cons ng hard plastic? Siyempre, sa itsura, mas premium tingnan ang mga alloy. At ano pa, sa kapag nainitan, tas naulanan, gano'n. So, sa environmental, lagi siya nakababad. Eventually, ang plastic ay rumurupok, lumulutong. So, medyo may question tayo sa kung hanggang gaano siya katagal na maganda yung itsura and kung gaano siya katibay when it comes to plastic material, syempre. So, alloy, subok na yan. Alam natin makapal yan. Kaya nga mabigat eh. So, yung hard plastic naman, mga 5 years siguro, medyo nag-fade na rin yung kulay. Kung mahilig kayo sa mga campings, long ride, tapos pang daily nyo yung motor nyo, tapos marami kayong dala, maglagay kayo ng top box, guys. So, yung convenience talaga ay andun kesa naman na naka-backpack, lalo pag long rides. Lalo kung camping naman na, saan mo lalagay dyan, di ba? So, magta-top box ka talaga. So, pero kung hindi ka naman ganun, pang daily lang, konti lang naman yung dinadala mong gamit, kapote lang, or ay minsan nga, di pa nagkakapote. Pwede nang wag ka nang mag-top box para mas magaan, mas maganda yung balanse ng motor mo. And kung namimili ka naman kung alloy and plastic, kung mababother ka dun sa iba yung balanse, yung bigat ng motor mo, yung medyo hihinay hatak, mag-plastic ka na lang. Pero yung mga parang kamukha nitong plastic, hard plastic na top box, para mas magaan. Kung ako uulit, actually medyo baka mag-hard plastic na lang din ako para mas magaan. Kasi iba talaga yung bigat nito. Tapos kapag binitawan mo yung manibela, nagwi-wiggle siya. Kasi nga may added na bigat sa likod. Iyon. Okay, so Lazada Budol finds naman tayo. Unang-una ay itong chain lube. So dalawa ay ito ang presyo. Yan, so kung ikaw ay naka-manual na motor, ay mahalagang mahalaga na ang buhay
ng ating chain. So, dapat inaalagaan natin siya, nililinis at nililubricate. Pangalawa ay itong Motowolf na shoe protector. Lagay ko dyan yung presyo. Yan. So, lalagay nyo lang sa sapatos nyo. Nakaganon. Para hindi nasisira yung sapatos natin maganda. Goods to. Actually, pangalawang bili ko na to kasi nasira yung una. Motowolf baka naman. Pangatlo ay itong sa side stand. Yan. So, para mas malaki yung surface area nung side stand natin. Para mas safe. O, diba? Tigas, diba? Yan o. Yeah, Allen wrench lang siya. And then, ito ay hindi ko alam kung makakabit ko. Ilaw siya. Bala kong ilagay sa may gulong. Pero hindi ko makita kung saan ko magandang ikabit. Yan, nakaganon sana. Pero, baka hindi. And then, yung isa ay nakakabit na dun sa motor. Pakita ko sa inyo mamaya. Very basic lang siyang gawin, Allen wrench lang. Linisin nyo lang muna bago nyo ikabit. Then salpak nyo. Then yan na siya. Ready to go. Ang tawag nga pala dito, bossing, ay throttle clamp handle clip. So, mas madaling mag-shift. Tsaka kapag nangalay kayo, yan, lapat nyo lang yung palad nyo. Pero, delicate siya na kapag umiikot. So, ingat-ingat lang kung bibili man kayo. So, gabi na tayo, nakalabas guys. Sana ay may natutunan kayo or may napulot kayo sa mga diniscuss natin kanina. Yun ay personal experience ko lang naman. So, kayo pa rin ang magde-decide. Maglalagay ba kayo ng top box? Kailangan nyo ba? At kung maglalagay man kayo, anong klaseng top box ang ilalagay nyo? Pero basically, kung aesthetics nga, balikan natin. Kung aesthetics, may budget naman, gusto nyo long term use, mas matibay, I'll go for alloy. Pero kung gusto nyo mura, magaan, maganda-ganda naman. Tsaka usually mas malalaki ang spaces, go for the hard plastic. Alright, and then yung mga Lazada boodles ko ay lalagay ko yung link sa description box. Yan, yung ilaw di ko muna kinabit. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay eh. So yun guys, ayan, dumami na naman yung suko ko. Shout out kay sir. Ano ang pangalan niya, nakalimutan ko. Basta yung taga Bicol. Na-miss daw niya yung mga so ko. Ayan, hanggang dito muna tayo dahil traffic na. Please, again, please do like, share, subscribe, comment. Bye guys, ride safe always. God bless. This is Kenyo Travel. Aksidente pa nga. Ingat tayo guys always.